Yes, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Welcome po sa panibagong vlog namin for today. And then welcome po dito sa Buena Vista, Quezon. So kami po ay maglo-locate po na isang property na may sukat po ng 4 hectares. So kayo po ba ay naghahanap ng property na medyo malaki ang sukat pero friendly price? So watch niyo po tong video na to, baka sakali po mag-fix po ito sa panlasa nyo. So nandito na po kami sa may pinakaloob. Ayan, pero katulad ng ginagawa kong pagbibideo po, iikutin po natin yung property side by side para po makita po natin kung gaano kaganda ito. And then kung ano po yung pinaka-itsura po ng pinakalupa niya. So tara, samahan niyo po akong mag-ikot dito sa loob ng property. Pero bago po tayo lumibot, paki-like, paki-share, subscribe po sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot na rin po yung ating notification bell po para updated po kayo sa mga properties na iba-vlog po natin. Mga properties na mga bukod sa malaking sukat, friendly price pa po din tayo. So, tara. Let's go. Dito. Tingnan ko lang muna itong pinaka-flat area na to. Hindi ako makapasok, masyadong masukal. So ito po yung flat area na sinasabi ko po sa inyo. Ay talagang napakasukal talaga. As in talagang parang jungle na tong property na to Pero ikot pa rin tayo. Ito po ay meron nakapaloob na sapa po di sa may property po. So may source po tayo ng tubig. May yan, ang dami niyang tanim na balinghoy, saging, mga namumunga pati. Tapos ang kagandahan po nito, ang dami po ng mga bagong tubo na niyog. Ayan nakapalibot siya Ang dami niya pating hardwood. Ay talagang sobrang sukal. Talagang linisin po talaga yung property. Need na po talaga niyang malinis sa sobrang sukal. Yan, sako pa rin po yung medyo mataas na yan po yung sinasabi ko sa inyong part po ng lupa na medyo upland or upland talaga. Itong kapal ng damo. Dami. Lakad tayo. Siyempre, tatry pa rin natin ikutin kahit madamo, kahit masukal. Para po mas ma-explain ko po sa inyo ng mas maayos kung ano yung itsura ng property. Ayan, kakahuyan po dito na yan, pwede nang uliin. Medyo matuyo na po yung mga kahoy po. So ito yung flat area. Ayan, ikot pa din tayo. Bali, ang property po is, kung i-rate ko po, meron tayong nasa 30% na upland. And then, meron po tayong natitirang 70% na halo na po yun. Merong slope, gradual, and then flat. So, malit na portion lang naman po yung pagka-upland po natin. So, I think mga nasa 1 hektarya yun. And then the rest po is, yun na po, flat na po, and then slope na, So itong nilalakaran ko, ito yung flat area. So titingnan natin kung maiikot natin lahat yan dahil talagang napakasukal po talaga niya. And then explain ko lang po about po doon sa magiging daan nitong property na to. So nakita po natin kanina, napanood po natin doon sa simula ng ating video. Bali hindi po ako nakapag-vlog po doon sa pinaka right of way po niya. Ang explain po kasi sa akin ni tatay, ito po ay magkakaroon ng 2 right of way. So po pwede tayong dumaan kung saan dumaan kami kanina, medyo mataas. Kung doon po kami nanggaling sa may pinakataas na yun, and then bumaba po kami dito. So yan po yung pinanggalingan namin na upland.
And then, magkakaroon din naman po tayo ng right of way doon sa may banda doon sa may dulo na yon, kung saan tatawid naman po tayo ng pinakasapa po. Pero doon po, hindi po tayo hihirapin kasi doon po ay flat po yung dadaanan natin. Unlike po doon sa dinaanan ko hangina na nagsimula po ako doon sa may pinakatuktok. And then, dumaos-dos ako pababa dito sa may pinakababa kung saan flat area na po tayo. Ayan, ikot pa rin tayo. So, nasa flat area pa rin po tayo, Mamaya akit tayo doon para makita natin ulit yung pinaka-upland niya. Hindi ko kasi na-videoan sa unang video ko po, So, papakita ko pa rin naman po sa inyo yan. So, dito pa rin tayo sa flat area. And then, explain ko lang po, itong kabuuan ng napakalaking lupa na to is pagmamayari po ng isang pamilya. So, itong si 4 hectares lang po muna ang binebenta na pinamana po yung mga magulang nila sa kanya. So, yung pinakamatandang kapatid po, So, ito na nga po yung binablog natin na 4 hectares. Bali, ang explanation po nila para magkaroon po ng maayos na daan po dito, bali po, sila po ay mismo, sila na ang nagpasa po sa barangay na and then nag-request po na magkaroon po talaga ng right of way dito sa area na to kasi sobrang laki nga po nitong pagmamay-ari po nila, So, sila na po yung pumunta sa barangay and then hiningan po sila ng mga kopya ng titulo para po magkaroon na rin po ng road dito. Kasi kahit po sila, nahihirapan po sila na ipasok po yung sasakyan nila sa sobrang laki ng property. Pero kagandahan po kasi nito, isang pamilya lang po yung may-ari. So sure po yung right of way po natin. Kasi kahit po sila, kagaya ng nasabi nila, gusto po nilang magkaroon ng daan po talaga dito. Kasi sobrang laki po talaga ng property po nila, So kung halimbawa po, sila po ay unti-unti nang nagbebenta ng kanilang mga part, katulad po nitong si 4 hectares, so kailangan po talaga ng right of way. Kaya po ang ginawa po nila, sila po mismo ang nag-request sa barangay na magkaroon ng pinaka-road po rito. So yan po ay ongoing na po, So hindi na lang po natin alam kung saan po sisimulang butasin yung pinaka-property, pero nakapasok na daw po sa barangay yung request po nila. So katunayan, pinapirma na po sila and then hininga na po sila ng kopya ng titulo para po proceed na po sila sa pagpapalagay po dito ng right of way. So pasok po yung magiging sasakyan po natin, yun po ang request po nila. So yan po, ikot pa rin tayo. So in fairness naman po yung property, kahit po masukal, marami pa naman po nakatanim dito. So marami siyang puno ng saging and then yun nga po, may 800 na puno pa siya ng niyog. And then marami po siyang mga hardwood. Ayan po, kitang-kita po natin yung kasukalan po talaga ng property. Yan po yung pinaka-upland po na pinanggalingan po natin. So ulitin ko lang po, doon po kami galing and then bumaba po kami papunta dito sa may pinaka-flatland. So kagandahan lang po ito. Talagang napakamura po binebenta po ni seller po sa ngayon po yung kanilang property po. So kung halimbawa po naghahanap lang po muna kayo ng good for investment, hindi nyo pa po titinagin yung property sa ngayon, ayan, ma-advise ko po sa inyo to. Kasama pa rin po yan, medyo may kataasan na po na niyog na yan, And then ito yung sinasabi ko sa inyo na naglagay po sila ng maisan. Ayan, nagtanim sila. Pwede naman po talaga kasi sagana po tayo sa source ng tubig dahil po mayroon tayong sapa sa pinakaloob. Ayan po. Mahahawan po talaga yung property, ganito po yung magiging itsura niya. Ito po ay nahawan na po, So malaking area talaga. Talagang pagtutuunan po talaga ng pansin yung pagpapalinis po dito. Talagang mga nag-akyata na yung mga damo niya. So talagang hindi natin makita yung kagandahan ng property until malinis po natin talaga siya. Pero mas maganda po yung pinakatayo po ng lupa po, kahit meron siyang upland, maliit na portion lang naman, so okay na okay lang naman po yun.
Pinaka-importante po kasi sa lahat talaga yung may source tayo ng tubig sa property. So meron po tayo. Ayan, lakad tayo. Ikot pa tayo. Ayan, medyo tuyo na po tong part na to, no? Tuyo na yung mga kahoy niya. Ayan, pwede na niyang ulingin. Ayan, pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-source po ng tubig. Ano? Bali, ito po yung pinaka-sapa. Pero, sorry po, hindi na po talaga ako makakababa. Medyo may pagkalalim po talaga siya. So, para sa safety ko na din po, hindi ko na po siya bababain. Pero yan po, tanaw ko dito, yan, medyo malalim. And then, medyo naiga lang siya ng konti. Pero, doon daw po sa part na yon kung saan tutuntunin po natin yung kadiretsuhan yan, yan, medyo malalim po doon. So, dire-diretso naman daw po ang flow ng tubig niyan. Kaya po nakapagtatanim po sila, no? So, hindi ko po talaga siya malulusong. Talagang medyo masukal. Nag-ulan pati nung kagabi, so medyo maputik po ano. So pinakita ko lang po sa inyo yung pagkukuhanan po natin ng tubig. Ayan po siya. So yan po, lakad pa rin tayo. Bali, pupuntahan na po natin yung pinanggalingan po namin kanina kung saan po bumaba po kami patungo dito sa may pinaka-property. Bali, tayo po ay nasa 9 kilometers para po makarating po tayo ng pinaka-town proper po ng Buena Vista po. And then, yung pinaka-barangay road po niya para makalabas naman po tayo ng National Road is nasa 2 kilometers lang po. So, ulitin ko lang po tayo po ay magkakaroon ng mga right of way po rito. Pero ang kukuhanan din po natin ng right of way ay itong pamilya din po na ito, kung saan sinasabi ko nga po sa inyo na ito pong kalakihan ng property po na to ay pag-aari po nilang lahat. So, pwede po tayong kumuha ng right of way dito mismo sa pamilya po nila, no? And then, kagandahan nga po, ulitin ko lang po, sila din po ay naghahangad din po ng mga daan patungo dito sa property. So, nag-propose na po sila ng barangay road para po dito sa kalawakan nitong property po na to. So, wala po tayo talagang totally magiging problema po sa daan. So, sa ngayon po talagang wala pa po siyang maayos na daan para po makapasok po ang ating pinaka 4 wheels. So, yun po, sisimulan na po namin akyatin tong sinasabi ko sa inyo na upland kung saan po kami dumaan. So tara, kaya tayo. Dito na tayong sisimulang maglakad para makalabas po ng property. Yan, medyo mataas po Kaya nakaakyat na po ako dito sa may pinaka upland. Medyo mahirap at masyadong mataas. Doon po ako galing po yan sa way na yan. So doon ako galing sa may pinakababa na yon. So nag-akyat po ako dito para makalabas po ako ng property na pansamantala po na ito po yung dinadaanan po nila, no. So ayan, nakakita po ako ng overlooking. Yan. Pero aakyat pa rin po tayo Hindi pa po tapos yung pag-akyat natin. Bali doon pa tayo. Yung pa yung pinakatuktok po nung pinaka-upland. Pero palabas na rin po tayo niyan. So medyo nakaka-challenge po yung pagbisita natin dito sa property na to. Pero soon po kung magkakaroon po ng barangay road na sila din po ang may kagustuhan, ayan, doon po tayo magkakat po ng pinaka road po sa medyo mababa pong part So yan naman po yung gusto po talaga nilang mangyari. So tara, akyat pa din tayo para makalabas na po tayo ng property. Medyo masukal lang pati yung Pero ito pong inakyatan natin part pa po ito ng property po So yan, kitang-kita natin ng kasukalan. As in, talagang parang jungle na. Sa sobrang sukal. Hindi na po talaga na aabyad po ng mga owner sa laki po ng property po nila. Anong overlooking? Kitang-kita yung mga niyog
Saka pa rin yung mga kawayan na yan. Yan, unti-unti ko na naakyat tong pinakatuktok. So doon po ako galing ano. So konting-konti na lang. Lalabas na tayo. So doon na po yung pinaka-start ng property. Ayan, ito pong puno ng niyog na yan. Sukal. So yan po, bali nakalabas na po ako ng pinaka end po nung property po na. Ito pong 4 hectares. Bali, ito po ay hindi na po part. Pero yan po rin po ay pag-aari po ng magkakapatid. So, yan po sa mga naghahanap po ng property na malaki ang sukat pero affordable price po. Yan, i-avail nyo na po itong 4 hectares dito sa Buena Vista, Quezon. So, good for investment. And then at the same time, maganda pong pag-alagaan to ng mga hayop. So, buhay naman po si owner. And then, updated po ang kanilang mga amilyar po ano. So, yan po. Ready na po ang Greenfield Realty para sa inyong reservation. Message nyo na po kami sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So, kung meron na po akong hindi nasabi about ito sa property na to, meron po kaming description sa baba. So, paki-click na lang din po yan. So, tara, let's go. Uwian na. Thank you for watching.